Tara, pag-usapan natin ang isang napaka-interesting na sinaunang sining, ang tinatawag na alato. Isa itong paraan ng panguhuli na malalim ang koneksyon sa ating kultura at kalikasan. Naisip nyo ba na paano nagiging isang super effective na panghuli ng insekto ang balat lang ng isang puno? Dito natin aalamin yung isang pambihirang teknik na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Okay, so unang-una sa lahat, ano ba talaga itong alarato? At bakit ba ito napakahalaga sa tradisyon ng mga gadang? So, ang alato, ito pala yung lumang paraan ng panghuhuli ng May beetle. Ang tawag nila dito ay afal. At wag ka, hindi to basta-bastang insekto ha. Kinakain pala to at itinuturing na masarap at puno ng protina. Ito yung part na nakakabilive, yung timing. Kasi isang buwan lang pala sa isang taon nila to ginagawa, tuwing Mayo lang, dahil yun daw yung eksaktong panahon na nagsusulputan yung mga afal sa mga talahiban o kasikalan. Ang galing, di ba? Super specific. Okay, so paano naman nila ginagawa yung bitag? Well, ang sekreto pala ay nasa amoy lang. Tara, silipin natin yung proseso. Okay, so yung proseso, simple lang, pero napakahenyo. Una, kukunin nila yung balat ng siresa. Tapos, ibababad to sa putik. Hindi lang basta-basta, kundi maraming araw yan para mag-ferment at lumabas yung kakaibang amoy. Pagkatapos niyan, huhugasan nila pero dahan-dahan lang. Crucial yon para hindi mawala yung amoy. At panghuli, patutuyuin na para mas kumapit at tumapang yung aroma. So ayun na nga, ang buong magic, yung sikreto, nasa amoy lang talaga. Yun yung pang-akit. Yun yung gumagana. Walang ibang technology, amoy lang. Grabe. So, ready na yung bitag? Ngayon, punta tayo sa pinaka-exciting na part, yung mismong hunt. Sa gabi to nangyayari at dito na natin makikita in action yung alato. Pati yung oras, specific din, bandang 6:00 ng gabi. So imagine, papalubog na yung araw, papalapit na yung dilim, dun sila nagsisimula. At saan? Doon sa gitna ng mga talahiban. Doon nila isasabit yung mga pinatuyong balat. Tahimik lang silang mag-aabang doon para sa mga May beetle. At ito na nga, yung amoy na yun yung umaakit sa mga May beetle. Sila na mismo yung lumalapit sa bitag. Napakasimple pero sobrang efektibo. Galing sa kalikasan mismo yung technique. So pag marami nang nahuli, anong gagawin? Kinokolekta nila to tapos nilalagay sa isang thermos jar. Practical, di ba? Para hindi sila makatakas at para manatiling sariwa yung huli. Siyempre, pagkatapos ng hunt, anong kasunod? Kainan! So, from the trap, diretso na to sa lamesa. Tingnan natin kung paano nila niluluto tong special na ulam na to. Okay, so yung recipe, prangka lang. Una, tatanggalin muna yung mga pakpak at paa. Tapos, parang nagigisa ka lang. Bawang, sibuyas, kamatis. Pagkatapos niyan, lalagyan ng konting-konting tubig. At para sa final touch, toyo at suka. Ayan na, isang simple pero mukhang masarap na recipe para sa isang pambihirang putahe. Pero alam niyo, hindi lang ito basta pagkain. Meron pa palang mas malalim na kwento at kahulugan to sa kultura ng mga gadang. Specifically, para sa mga lalaking gadang, sobrang espesyal ng pagkain to. Hindi lang dahil sa lasa o sustansya, may iba pa silang paniniwala tungkol dito. At ano yun? Well, itinuturing pala nila itong aphrodisiac. Interesting, di ba? Dito mo talagang makikita kung gaano kalalim yung koneksyon ng pagkain, tradisyon at mga paniniwala sa isang kultura. So, yan ang kwento ng Alasatum. At nag-iiwan to sa atin ng isang tanong, di ba? Ilan pa kaya ang mga ganitong katutubong kaalaman ang nandyan lang, nag-aantay na ma-rediscover natin at mapahalagahan? Ano sa tingin ninyo?